mga unique, kakaiba, at endangered animals na makikita natin sa Davao. Pinoy's World TV. Number 15, Rhisiocnemis antoniae. Ito isang endangered damsel na naitala sa mga sapa ng Barangay Tandang Sora sa Governor Generoso, Davao Oriental at sa buffer zone ng Mount Hamiguitan. Para itong mas payat at mas pinong kamag-anak ng tutubi. Kapag nagpapahinga, karaniwan nitong tinitiklop ang mga pakpak sa ibabaw ng katawan. Kailangan nito ng malamig, malalim at malinis na tubig para mabuhay ang mga batang naiimpok nito sa sapa. Dahil dito, sensitive sila sa pollution, pagputol ng puno at pagbabago ng daloy ng tubig. Wala pang maaasahang numerical estimate para sa kabuuang populasyon nito, pero pansin ng mga researchers na kumukunti na ito habang naapektuhan ng kaingin ang maliliit na sapa ng tirahan nito. Kaya huwag maliitin ang munting insektong ito. Ang pagkawala nito ay maaaring babala na humihina na rin ang watershed na pinanggagalingan ng tubig ng ibang hayop at maging ng mga tao. Number 14, Rufous Lord Kingfisher. Akala ng marami, lahat ng kingfisher ay nakatira sa tabing ilog at puro isda ang kinakain. Ngunit ang ibong ito ay isang forest kingfisher na naitala sa Davao Oriental. Meron itong makintab na asul na itim na balahibo, maputing ilalim ng katawan at kalawangin o orange na marka sa harap ng mata at batok. Ang matingkad nitong kulay ay madaling mapansin sa larawan, ngunit sa makulimlim na kagubatan, mahusay itong magtago. Sa halip na laging sumisisid sa tubig, dumadagit ito ng tipaklong, sikada, beetle, larvae, kagamba at iba pang maliliit na hayop gamit ang tuwid at matalim nitong tuka. Vulnerable ang species na ito at tinatayang nasa 2,500 pataas na lamang ang matured individuals na natitira. Umaasa ito sa malalaking puno at maayos na lowland forest. Kaya ang pagkawala ng bawat bahagi ng kagubatan ay parang pagkawala na rin ng tirahan at hunting grounds nito. Number 13, Philippine Leaf Bird. Matingkad na berde ang katawan nito. May dilaw na bahagi sa pakpak at mas maitim na mukha ng lalaking ibon. Dahil halos kapareho ng kulay ng mga dahon ng katawan nito, mahirap itong makita kahit nasa harapan na ng isang birdwatcher. Kumakain ito ng prutas, nectar at maliliit na insekto. Sa pagkain nito ng nectar at paglipat-lipat sa mga puno, maaari rin itong makatulong sa pollination ng ibang halaman. Naitala ang Philippine leaf bird sa Davao Oriental at kasalukuyang tinuturing na vulnerable. Ang madalas na binabanggit ng global estimate ay humigit kumulang 600 hanggang 1,700 matured individuals, bagamat kulang pa rin ang malawakang field surveys. Number 12, Mindanao Wattled Broadbill. Ito'y merong katawan na maitim na ulo, malapad na maputlang tuka at kapansin-pansing asul na laman o wattle sa paligid ng mga mata. Ang kombinasyon ng kulay nito ay hindi pangkaraniwan kahit sa mga tropical birds. Endemic ito sa Greater Mindanao at kabilang sa threatened birds na naitala sa Davao Oriental. Gamit ang malapad nitong tuka, humuhuli ito ng mga insekto sa mga sanga at makapal na understory ng kagubatan. Tinatayang nasa around 2,500 to 10,000 matured individuals na lang ang populasyon nito at patuloy pa itong bumababa. Dahil pira-piraso na lamang ang maraming lowland forest, maaaring mawalay ang isang grupo sa ibang population kapag hindi makalipat ang mga ibon sa pagitan ng pagbahiwalay ng mga kagubatan. Mas nahihirapan silang makahanap ng kapareha at mapanatili ang genetic diversity ng species. Number 11, Mindanao Brown Dove. Hindi man kasing kulay ng ibang ibon sa ating listahan,
Ito ay isang mailap na fruit-eating bird ng kagubatan. May kayumangging korona, wine gray na tiyan at banayad na kulay sa likod. Karaniwan ito matatagpuan sa mahalumigmig na montane forest at dense secondary forest kung saan naghahanap ito ng prutas, buto at iba pang pagkain sa puno at lupa. Endemic ito sa Mindanao at kasama sa Davao Oriental checklist bilang vulnerable. Kaya, it means 2,500 hanggang 9,999 matured individuals na lamang ang natitira. Bukod sa habitat loss, banta rin ito ang panghuhuli para sa pagkain at illegal wildlife trade. Dahil tahimik, mailap at hindi gaanong makulay, maaaring patuloy na kumonti ang species na ito nang halos walang nakakapansin. Hindi kailangan maging makulay o sikat ng isang hayop para magkaroon ng mahalagang papel sa kagubatan. Number 10, Little Slaty Flycatcher. Maliit, mailap at laging nasa mababang bahagi ng kagubatan. Slate gray ang ulo nito at sa likod ng lalaking ibon talaga namang mas brown ang babae. Pareho silang may maputlang pinkish na mga paa at maikling buntot. Madalas pa silang marinig sa matinis na tawag kesa makita sa makapal na halaman. Naghihintay muna ito sa isang mababang sanga. Kapag may insektong dumaan, bigla itong lilipad, susunggaban ng biktima at babalik sa pinanggalingang perch. Naitala ang species sa Mount Hamiguitan at iba pang bahagi ng Mindanao. Vulnerable din ito at bumababa ang populasyon dahil sa pagkawala ng lowland forest. Kapag nilinis ang understory, ang mga halaman, palumpong at maliliit na sanga sa ilalim ng malalaking puno, nawawala rin mismo ang hunting grounds nito. Number 9, Azure-breasted pita. Isa ito sa pinakamakulay ngunit pinakamahirap makita sa ating listahan. Ito'y may itim na ulo, berdeng likod, mapusyaw na asul na dibdib at pakpak, maputing lalamunan at pulang bahagi sa ilalim ng buntot. Sa kabila ng matingkad nitong kulay, madalas itong nananatili sa madilim na forest floor, naglalakad sa pagitan ng mga dahon at binabaligtad ang tuyong litter upang maghanap ng bulate, insekto at iba pang maliliit na hayop. Naitala ito sa Mount Hamiguitan at endemic sa Greater Mindanao Complex. Vulnerable din ang species na ito at tinatayang may konti sa 10,000 matured individuals na lamang. Nakakagulat na halos hindi pa rin ganap na nauunawaan ng sayentipiko ang breeding biology nito. Maging ang paggawa at lokasyon ng mga pugad nito ay kulang sa dokumentasyon. Ibig sabihin, maaaring mawala ang ilan sa breeding sites nito bago pa lubusang malaman ng siyensya kung paano ito nagpaparami. Number 8, Leatherback Sea Turtle. Sa Davao Gulf, maaaring dumaan ang pinakamalaking pawikan sa buong mundo. Hindi tulad ng ibang pawikan, wala itong matigas at malakaliskis na shell. Ang likod nito ay nababalutan ng matibay ngunit flexible na parang gomang balat na may 7 pahabang ridge. Ang adult leatherback ay maaaring umabot sa humigit kumulang 1.5 hanggang 1.8 meters. Ang haba nito at tumitimbang ng 340 hanggang 450 kilos, habang may ilang mas malalaking individual na lumalampas pa dito. Vulnerable ito globally at dokumentado ang presensya ng leatherback sa Davao Gulf. Ang global estimates ay karaniwang pinapahayag bilang humigit kumulang 26,000 hanggang 43,000 nesting females na dumarating sa nesting beaches bawat taon. Hindi ito kumpletong headcount ng lahat ng adult leatherback sa mundo ha. Kaya kaya nitong maglakbay ng libo-libong kilometro at sumisid ng halos 1,200 meters. Ngunit banta rito ang pagkasabit sa lambat, pagkain ng plastic na napapagkamalan nilang jellyfish, pagkawala din ng nesting beaches nila at banggaan sa mga barko. Hay! Number 7, Mindanao Bleeding Heart. Hindi ito sugatan. Natural lamang ang pulang marka sa dibdib nito. Ang matingkad na red patch nito ay tila sariwang patak ng dugo sa maputing dibdib.
At dahil dito, naging isa ito sa pinakakakaibang ground-dwelling pigeon sa Pilipinas. May lapitong naglalakad sa sahig ng kagubatan at naghahanap ng buto, prutas at maliliit na pagkain sa ilalim ng mga dahon. Kapag nakaramdam ng panganib, mas gusto nitong tumakbo at magtago kaysa agad lumipat ng mataas. Naitala ito sa Mount Hamiguitan at iba pang bahagi ng Davao Oriental. Vulnerable din ito at patuloy na bumababa dahil sa habitat loss at panghuhuli. Walang nilabas na tiyak na current population ng total ang bird life dahil kulang ang survey data. Gayunpaman, isang mas lumang estimate ang naglagay sa species na nasa 1,000 na lamang hanggang 2,499 matured individuals. Tandaan nyo ha, ang population unknown hindi nangangahulugang ligtas ang hayop. Madalas, ibig sabihin lamang nito ay napakabihira at napakahirap na nitong makita at pag-aralan. Meaning, ang unti na nila. Number 6. Blue-backed parrot. Sa malayo, maaaring mapagkamala nitong ordinaryong berdeng loro. Ngunit kapag tumalikod, makikita ang malalim na asul na bahagi sa likod at pakpak ng blue-backed parrot. May malakas itong tuka para mabasag ang prutas at buto at mabilis itong lumipad sa ibabaw ng forest canopy. Madalas din itong manatili sa matataas na bahagi ng puno kaya mahirap makita sa lupa. Naitala ito sa Davao Oriental at kasalukuyang endangered. Tinatayang nasa 250 na lamang hanggang 999 matured individuals na lamang ang natitira sa mundo. Meaning, sa mundo yan guys ha. Posible pang mas kaunti pa kesa bilang ng mga estudyante sa ilang malalaking paaralan. Malaking banta rito ang pagkawala ng matandang punong ginagamit sa pagkain at pagpupugad. Gayun din ang trapping para sa illegal pet trade. Nakakalungkot isipin na ang maganda nitong kulay ang dahilan kung bakit dapat itong pahalagahan sa kalikasan. Ang dahilan din kung bakit gusto itong hulihin at ikulong ng ilang tao. Hay nako! Number 5. Japanese Night Heron. Huwag magpalinlang sa pangalan ha. Ito'y nakikita sa Davao dahil sa Pilipinas. Nagpapalipas ng non-breeding season ang ilan sa mga ibong ito. May records ito sa Mount Talomo at kasama rin sa bird checklist ng Davao Oriental. Kulay chestnut brown ang balahibo nito at mas gusto nito maglakad sa madilim at mahalumigmig na forest floor kaysa tumayo sa bakas na palaisdaan. Kakaiba rin ang pagkain nito para sa mga hiron. Kaunti o halos walang isda sa normal nitong diet. Mas madalas ito kumain ng earthworm, insekto, maliliit na alimango at iba pang terrestrial prey. Ang current estimate ng matured individuals ito ay nasa 5,000 hanggang 9,999 matured individuals. Dahil dating mas mataas ang threat category nito, ngunit inilagay na sa vulnerable matapos ang reassessment na sinasabing maaaring mas malawak ang distribution nito kaysa sa unang inaakala natin. Gayunpaman, bumababa pa rin ang bilang nito dahil sa deforestation, hunting at pagkawala ng ligtas na stopover site sa migration route. Number 4. Pinksker's Hawk Eagle. Hindi lahat ng malaking agila sa Davao ay Philippine Eagle. Narito ang ibong Pinksker's Hawk Eagle o tinatawag ding Mindanao Hawk Eagle. Mas maliit ito kaysa pambansang ibon ngunit napakaliksi sa loob ng kagubatan. May mahaba itong crest, gray-brown na balahibo at makakapal na guhit sa tiyan at mga paa. Dumadapo ito ng mataas o umiikot sa ibabaw ng forest edge habang nagmamasid ng posibleng biktima. Endemic ito sa katimugang bahagi ng Pilipinas at nakatala sa Davao Oriental, Mount Apo at Mount Hamiguitan. Endangered ang status nito. Ayon sa 2024 estimate, humigit kumulang 1,300 hanggang 3,600 matured individuals na lamang natitira. Banta rito ang pagkasira at paghahati-hati ng kagubatan, hunting at trapping. Bilang isang predator, ang presensya nito ay senyales na may sapat pang biktima at gumagana pa ang forest food web.
Kapag nawala ang agilang ito, maaaring indikasyon ito ng mas malalim na problema ng buong ecosystem natin. Number 3. Dugong. Sa ilalim ng tahimik na tubig ng Davao Gulf at Pujada Bay, maaaring lumitaw ang higanteng ito, ang tanging ganap na herbivorous marine mammal sa buong mundo. May kabilugang katawan, paddle-like flippers, buntot na kahawig ng dolphin at ngusong nakayuko upang makapanginain sa ilalim ng dagat. Noong May 2026, nag-ulat ang DNR Davao ng actual na dugong sighting sa Pujada Bay, sa Mati City, Davao Oriental. Mahalaga ang ganitong sightings dahil pinapakita nitong may bahagi pa ng bay na may sapat na seagrass upang suportahan ang malalaking marine herbivores. Maaring umabot ang adult dugong sa 3 metro, tumimbang na halos 500 kilos at kumain ng hanggang 50 kilos ng seagrass bawat araw. May naitalang dugong din na umabot sa edad na 73 years old. Vulnerable ito, ngunit walang maaasahang isang global headcount dahil kalat, malalayo at mahirap bilangin ang mga populasyon nito. Mabagal ito nagparami kaya malaking epekto ng pagkawala ng seagrass, pagkakasabit sa lambat at banggaan sa bangka at coastal development. Number 2. Spotted Imperial Pigeon. Sa unang tingin, iisipin mong isa lamang itong malaking kalapati. Ngunit, ang Spotted Imperial Pigeon ay isa sa pinakabihira at pinaka nanganganib na uri ng pigeon sa buong Pilipinas. Ito ay isang bihira at threatened na ibong na itala sa Aliwagwag Protected Landscape sa Davao Oriental. Mas malaki ito kaysa karaniwang kalapati at madaling makilala sa kulay abong ulo, maitim na batik na pakpak at puting marka sa dibdib at chestnut na tiyan. Kumakain ito ng prutas, tumutulong sa kagubatan sa pamamagitan ng pagkakalat ng buto. Tinatayang nasa 1,200 hanggang 3,200 matured individuals na lamang ang natitira sa buong mundo. Patuloy ang pagbaba ng bilang nito dahil sa pagkawala ng kagubatan, paghuhuli at illegal wildlife trade. Ang natitirang kagubatan ng Davao Oriental mahalagang kanlungan para sa species na ito sa ibang wildlife. And at number 1, Philippine Eagle. Matatagpuan ang mahalagang habitat nito sa Mindanao, kabilang ang Mount Apo, Mount Hamiguitan, habang matatagpuan naman sa Davao City ang Philippine Eagle Center, isang mahalagang conservation, breeding at rehabilitation facility. May makapal itong brown and white na balahibo, malaking hook na beak, malalakas na kuko at mahabang crest na tila corona. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang forest eagle sa buong mundo. Critical endangered ang Philippine Eagle. Ayon sa 2025 BirdLife estimate, nasa 128 hanggang 924 matured individuals na lamang o humigit kumulang 64 hanggang 462 pairs ang posibleng natitira sa buong bansa. Isang hiwalay na habitat model naman na nagbigay ng central estimate na halos 392 breeding pairs. Malawak ang pagitan ng mga estimate dahil napakahirap magsagawa ng kumpletong census sa masukal at mabundok na kagubatan ng Mindanao. Napakalawak ng teritoryo kailangan ng bawat pares at mabagal ang kanilang breeding cycle. Kaya ang pagputol ng isang nesting tree or pagbaril sa isang adult eagle ay maaaring magbura ng maraming taon ng pag-aanak. Hindi lamang Philippine Eagle ang nawawala kapag nasira ang tirahan nito, kasama nitong nawawala ang buong kagubatan at lahat ng hayop na umaasa dito. Ang Davao ay hindi lamang tahanan ng durian, matataas na bundok at magagandang baybayin. Kanlungan din ito ng mga hayop na maaaring mawala sa mismong panahon natin. Huwag bumili ng wild-caught animals. I-report ang wildlife trafficking. Bawasan ang plastic, igalang ang protected areas at suportahan ang pangangalaga sa kagubatan, sapa, seagrass at karagatan. Yan ang dapat nating gawin para mapangalagaan ang mga hayop na to. Kayo guys, alin sa 15 na nasa listahan ang
kilala mo o nakita nyo na? I-comment nyo naman below. At kung meron pa kayong alam na hayop na nasa Davao at hindi napasama sa listahan, i-comment nyo na din. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, comment, and subscribe na. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy dito. This is My Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!